Falls. Pakita ko sa inyo. Ito lang par. Ang laki ng pako. Grabe yung pako na yan. Isang pako lang ulam na. Alam, may laso na yan. Paraiso mga par. Sa episode na ito ay tutungo tayo sa pinakadulong barangay ng bayan ng Santol, La Union, ang Barangay Sabdaan. Ayan mga par. Ito na yung pinaka sentro ng Barangay Sabdaan. Dito ay mabibilang lang sa daliri ang mga naninirahan. So dito sa Barangay Sabdaan mga par, dito sa parte na to, nasa 50 katao lang ang nakatira dito. Dahil sa liblib, malayo at matatarik na daan, bihira itong marating ng mga dayo. Pero sa kabila ng mga bangin o delikadong daan, dito matatagpuan ang pinakamataas na talon sa bayan ng Santol, ang Puyukan Falls. So, tapos napaka linaw at napakalapos sa tubig ng car. Malalim to, piling-piling ko manunod sa bato. Ang hagdang-hagdang palayan na manumanong inukit ng mga magsasaka ay patunay na ang kasaysayan dito sa lugar na to ay nananatiling yaman at kultura. Tapos ang ganda ng pagkaka-landscape eh. Yung sa Saba Rice Terraces, tapos sa likod niya yung mga kabundukan. Yung ibang bundok dito is part na to ng Benguet eh. Ang pakay ko dito ay alamin ang daan patungo sa Kapangan, Benguet. At alamin na rin natin kung posible na ba tayong makatawid sa ginagawang daan. Ganda ng mga bundok na makikita dito mga par. Tapos sa baba, Rice Terraces yung makikita natin. Ang lalaki ng tipak ng bato, no? Parang anytime malalaglag eh. Kaya wag na natin patagalin pa. Kasama si Francie Adventures, sanay samahan nyo ko muli sa aking panibagong nature trip adventure. Let's go! Wait lang mga par, may papakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo naman yung tubig mga par, yung kulay ng tubig. Parang mineral eh. Grabe ano. Yo, what's up mga par? Ayan, andito kami ngayon sa bayan ng Santol, La Union. And kasama ko ngayon si Francie Adventures. Ayan. Ang mission namin ngayon mga par ay tatagusin namin ang Kapangan, Benguet. Pero bago namin tagusin ang Kapangan, Benguet, mag-explore muna kami dito sa bayan ng Santol, La Union. Napakaraming tourist spot dito mga par. Napakaraming magandang tanawin dito na pwede pasyalan. So, andito na rin naman na kami. So, susulitin na namin ang pagkakataon. So, samahan nyo ulit kami mga par. Alright, let's go! Let's go! Bale, ang unang barangay dito sa Santol mga par, Barangay Kuruoy. Ito ang unang barangay na madadaanan dito. Tapos bago kami magpatuloy sa aming adventure, magpapa-register muna kami sa tourism office dito sa Santol, La Union, para legal yung pag-i-explore natin dito mga par.
So, andito na kami mga par sa tourism office dito sa Poblacion Santo La Union mga par. Itong part na to is barangay Poblacion na. Ayan, nasa tapat yung pinaka town hall ng Santo La Union mga par. Bali, mag-register lang muna kami dito sa tourism office. So, ayan mga par, hindi pala doon yung registration area. Andito pala sa labas yung pinaka-registration area mga par. Dito lang mismo sa highway. Ayan. Doon kami galing. Ayan. Pangalan mo na lang. Felipe. Ayun, andun yung pinaka tourism office. Dito lang pala madadaanan. Bago mag-tourism office. Ayan, dito lang mismo. May naka-duty na. Dito magpapa-register mga para legal yung Opo. Ayan mga par, nakapag-register na kami. Bali, ang bayad sa pagpapa-register is 30 pesos lang. So, mura lang mga par. Alright, so, abante na kami. Let's go! So, dito mga par, kakaliwa na tayo. Ayan, may signage to Bulalakaw Falls, to Pimalangka Falls, to Ramo Tramline, to Coyoacan Falls, to Lingsad Falls, ayan, to Sitio of Baines. Patarik dito mga par. Dito pa lang matarik na. Hoy. Nag-iba yung pakiramdam ko mga par. Siguro sa taas ng elevation ng lugar na to. Biglang taas kasi. Parang akong nahihilo bigla. Nabigla ako mga par. Ano yung makikita natin yung mga bundok mga par, oh. Andito na agad tayo. Halos kapantay na natin yung mga bundok. Dahil sa hindi gumamit ng Google Maps si Francia Adventures, lumagpas kami sa tamang daan. Bigla ako nahihilo. Ganun pala pakiramdam nun. And ginagawa pala yung daan dito mga par. Ayan, oh. Maswerte tayo ngayon dahil tuyo ang lupa mga par. Tarik, oh.
ako ready mga par. Hindi ako nakapagpalit ng ano. Hindi ako nakapagpalit ng engine sprocket. Uutik ang tarik nga. Loh, dead end pala dito eh. Ba't dito kami dumaan? Tuyo to si Francie. Naligaw pa nga ni. Buti baka mag-landslide bigla. Dead end pala dito eh. Taas ito no. Gigiliran nila to. Bangin. Hindi pala dito yung daan. Unang ligaw. Muna tumba pa yata si Francie dun. Hindi dito. Saan kaya ang tagos nito? Ops. Walang daan dito. Wala. Oh. Ge. Baba ka. Oo. Mayroon pa ka na makahon dyan. Puta, bangin dyan. Bangin. Oo. Ba't dyan tayo dinaan? Uy! Gago. Tarik nga. Matutumba ba kung hindi ko katarik to? Patras na lang. Patras? Kaso madulas yung buhok ko dito. Sige, mas maganda pa, umabot ka na nito, safe na. Safe pag pinatras mo na lang, dandahan. Kaysa ahunin natin yan ng diretso. Tarik! Dandahan lang. Huwag mong ano, biglayin, dandahan lang. Clutch lang clutch. Ha? Baba ka na. Ano baba? Ganyan na, ganyan mo? Kaya na yan? Oh, hanggang sa makababa ka, malapit na yan oh. Alalahin mo na, pakita na yan. Tala lang. Bigat pa naman ang likod ko. Hindi, basta di umangat yung harap. Basta di umangat yung harap. Gitna mo. Lambot dito. Igitna mo to. Hindi. Kumabi ka papunta rito. Hindi yung ano, public na ganyan. Para hindi nakatabi nga yung motor. Hindi, ginawa ko medyo tagilid eh. Kasi bubulosok ko diretso eh. Safe na yan. Malapit ka na ron. Grabe tarik. Pag inunahan ka talaga ng kaba, wala talaga. Dito pala dito. Wala palang daan dito? Ha? Sa sabdaan sa napunta namin eh. Sa padaanon. Pataas. Yung pakaliwa.
Halos ilang minuto na rin ang lumipas pero wala pa rin si Francia Adventures. Hindi pa rin siya nakababa, kaya kailangan ko siyang balikan. Hindi ako makasakay. Natumba na ako. Tumba ka ba? Oo. Tumba. Yan. Tumagilid eh. Saan ka ba kanina nung iniwan kita? Doon, ayun oh. Yan oh, tumba ako dyan oh. Yan par, pakisuyo na lang. Teka lang. Ha? Sira. Naku. May makakabli naman ako dun. Type-C nga lang pag nag-charge ka mamaya. Sakyan mo na. Ito nga eh, sasakyan ko eh. Pauna ng kaba. Kinabahan din ako kanina eh. Pabalik. Pagka ano, tuloy-tuloy mo na lang. Engine brake mo na lang. Yung dadaanan pa natin ngayon dun. Kaya pala ginawa to par. Matarik din pala doon. Tarik din. Oo. Ayan mga par, nakababa na kami. Binalikan ko pa si Francie dun sa taas. Na-stuck siya ron. Bale, sumobra kami dito sa bagong ginagawang daan dito sa Santo La Union. Ito pala, kaya pala ginawa to dahil yung dating daan dun sa kabila, yung dadaanan namin ngayon is sobrang tarik daw. Kaya gumawa sila ng panibagong daan dito na medyo madali. Pero sa tingin ko matarik pa rin. Kung nakita nyo kanina yung dumaos-os ako, hindi ako dadaos-os ng ganun pag hindi matarik mga par. So sobrang tarik. Kaya dumaos-os ako, dumulas yung bota ko. Kasi yung elevation eh pag ganun talaga eh. So pag paahon, di mo mararamdaman yung kaba kasi di mo makikita yung tarik eh. Pero pag pabalik na, pag naunahan ka ng kaba, sigurado. Alright, let's go. Puti, ganun lang nangyari kay Francie, natumba lang. Ang nasira is wire lang, yung wire niya sa charger. Dala na rin ang pagod ni Francie. Dito'y nawala na naman sa isip niyang daan na lilikuan namin. Par! Par! Ito yung daan oh. Ay! Francie! Ay! Andun yung daan! Andun! Andun na! Hindi, yung pakaliwa! Wala nang daan dyan! Sabi ko nga ba mga pare, matatarik yung daan dito. Huwag lang tayo maunahan ng kaba dito mga par. Oo, dito, ayan pakaliwa. Ayan, kaliwa tayo dito. Ayan o, accident prone area. Hirap ako sa ahonan dahil naka high speed ako mga par. Pag sementado naman kahit matarik, madali lang kaysa sa lupa. Kasi dito kakapit yung gulong natin dito eh. Matarik to mga paro. Pero hindi ka kakabahan dahil kakapit yung gulong mo dito eh. Kumpara dun sa kabila sa ginagawang bagong daan. Sobrang tarik.
Ang liko ah. Snake road eh. Oh. Ah. Hindi pala to advisable tong ruta na to mga par. Pagka mahina ang loob mo dito, may paglalagyan ka eh. Ayun no, kapantay na natin yung bundok mga par, yung mata sa bundok. Grabe. Ha? Hindi pa rin tapos? Siguro ito na yung last. Uy. Yun. Thank you. Sobrang tindi nun par. Dito banda mga par, medyo okay na yung daan. Ayun, oh. Medyo okay na yung elevation. Kabilaan, bangin. Dito pa lang yan sa bungad. Paano pa kaya mamaya dun? Nanginginig yung tuhod ko pagka tumingin ako sa bangin. Hinahanap namin yung daan pa tramline mga par, doon sa Budik ng ano, sa Sabaray Stresses. Dito yun. Dito pa lang pwede na eh. Ito Budik na to. Wow. Wawawin. Napakaganda ng view. Aesthetic. Oh. Perfect. Ganda. Papuntang Budik sa tramline mga pare. Ganito, rough road na. Oops, madulas to. Ayun, dito na kami mga par. Ito na yung pinaka Budik. Ito.
Yun. Natunton din sa wakas. Wow. Ang ganda nga dito, par. Ibang-iba pag nandito ka sa tram line. Kitang-kita mo ng buo yung Sasaba Rice Terraces. At ito, ang Ganda, oh. Sasaba Rice Terraces, napakaganda oh. Ayan mga par. Ayan, oh. Ibang-iba nga pag nasa view ka ng tramline mga par. Ibang-iba yung view na makikita dito. Ito mga par, ito yung Sasaba Rice Terraces. Ganda. Siguro sa video mga par, hindi siya ganun kaganda. Pero sa personal mga par, pag nakita nyo to, ibang-iba. Ganda mga par. Tapos, ang ganda ng pagkaka-landscape eh. Yung Sasaba Rice Terraces, tapos sa likod niya yung mga kabundukan. Yung ibang bundok dito is part na to ng Benguet eh. Yung bundok na yun, parte na ng ano yun eh. Takadang, tapos dito sa Bako naman. Kasi boundary na to, yung hiwa na yan mga par, yung pagitan ng dalawang bundok na yan eh, boundary na yan eh. Yung kabilang side na yun is Benguet na. Grabe ganda. Tapos ito yung pinaka-tramline nila mga par. Dito nila dinadaan yung palay na na-harvest nila. Dito nila dinadaan paakyat. Talino rin no. Kasi mas convenient pag dito nila dinaan yung mga palay kasi dire-diretso na. Hindi na sila mahihirapan pang iakyat ng mano-mano. Gaano ka taas yan no? Kung iakyat nila mano-mano yan. Napakatagal mayari bago nila maiahon lahat ng palay pa sa taas. So, dahil sa tramline, napakadali na lang. Ilang sako agad yung may sasakay nila dyan pataas dito. Tapos pagdating dito, ayan, sasakay na lang sa van nila dito. Yung 4x4 na van na uso dito mga par sa part ng La Union. Ganda. Kain tayo mga par. Ang ganda ng view dito. Malaw. Bata. Alright mga par, ayan, tapos na kami kumain and time check mga par, 6:30. So, matutulog na kami para maaga kami gumising. Bukas, maaga kami gigising para banatan na agad yung back roads mula dito sa Santo La Union, tagos ng Katangan, Benguet. Alright, so see you tomorrow mga par. Good night!
Ayan, good morning mga par. And ayan, aabante na ulit kami. And ayan yung view sa harapan natin mga par, yung Sasaba Rice Terraces. And ito yung pinaka view deck dito sa tram line. And remind ko lang kayo mga par, sa gusto ring mag-camp dito, make sure na dumaan kayo ng tourism office ng Santol, La Union mga par. Make sure na nagbayad kayo ng tourism fee doon. Ito mga par, wait lang. And siguraduhin nyo na meron kayong resibo mga par. Ito yon. Kasi ito yung magsisilbing passes nyo dito. Pag meron kayong ganito, legal kayo mag-explore dito sa part ng Santo La Union mga par. Kasi kagabi merong dalawang rumonda sa amin mga par. Yung unang rumonda around 11 PM. Then hinanapan kami ng ganito, pinaka passes. Then tinanong kami kung saan kami galing, saan kami pupunta. Ayan, sinabi namin na galing ako ng Bulacan, si Francie galing ng Pampanga. Then ang punta namin is sa Puyokan Falls. Then sinabi namin na plano naming tumagos ng Kapangan Benguet. Then pinakita namin to. Then after namin pinakita to, ayan, all goods na. Tapos hinanapan pa pala kami ng mga valid ID mga par. Tapos pinicturean yung mga motor namin. Then yung pangalawang rumonda sa amin around 12 past AM mga par. Ayun. Same scenario ulit. Hinanap sa amin yung ganito. Same lang din yung tanong. Ayun, pinakita ulit namin to. Then after namin pinakita, ayan, umalis ulit sila. So sa mga gustong mag-camp dito sa pinistuhan namin, or kahit sa mga part dito sa Santo La Union, make sure na dumaan kayo ng tourism office ng Santo La Union para kumuha nito. Napakamura lang naman ito mga par, 30 pesos lang per head. Then bibigyan ka na ng ganito. Ito yung pinaka passes nyo dito. Right, so abante na kami. Let's go. Ganda ng view. Oh, solid view. Ito yung gusto natin mga par sa biyahe natin. Yan yung gusto natin makita. Ganda. Kabila naman yung kabundukan, ridge talaga. Ito yung landmark na tatandaan nyo dito mga par. Ayan o, Artist Lane, 600 meters. Ayan yung pinaka landmark na tatandaan nyo. Ayan, doon kami galing kahapon. Tapos papunta sa tramline view deck. Ayan, pakaliwa. Ayan yung pinaka landmark, Artist Lane. Let's go. Matarik to mga parang part na to. Puro matarik, puro paahon. Tapos yung part dito ng daan mga par, ridge to. Kabilaan, bangin. Ganda dito. Ganda ng view. Laba.
Ayan mga par, dito na tayo sa Sitio Tico. Ayun, Sitio Tico. Ito yung sitio dito mga par na mabibilang lang yung nakatira. Ayan mga par, nakalagay dito. Ayan o. Sitio Tico. Number of household 39. Population 148. Male 77. Female 71. Grabe. Bilang na bilang mga par, no? Alright, so abante na kami mga par. Tara. Umagang umaga mga par, lasing na si tatay oh. Sold out na eh. Alis France, patarik to. Dilig ka. May mga underpon dito. Ang dulas na. Tanggalan pa ng kadena nga. Alright, tapos na mga par. Nahigpitan ko na ulit yung kadena. Nakalimutan ko lang higpitan kahapon. Alright, so let's go. Tarik kasi nito oh. Tapos loose gravel pa. Let's go. May katarigan nga ang daan dito mga par. Pero huwag tayo papauna sa kaba. Pag naunahan tayo ng kaba, sigurado kailangan dito malakas ang loob natin. Bagong gawa yung daan dito oh. Kakasuro lang yung ayan, ang taas natin dito mga par. Pakita ko sa inyo kung gaano kataas nyan. Ayan oh. Dito ako. Ito na nga mga par oh. Diretso lang. Kung tayo papauna sa kaba, tarik to na. All good, safe. And I think dito na yung pinaka falls mga par. Wow, ganda. Here we are. Ganda nga. Grabe, ang taas pala mga par. Grabe. So, tara mga par, silipin natin yung falls. Puntahan natin. Huwag lang madulas to. Makapit ng bota ko. Doon ako nagpalipad ng drone mga par. Oops.
yung battery ni drone ko. Pababa, diretso. Ayan mga par. Pababa. Yun. Uy. Ayun o. Diba? Maraming pako dito. Pupunta sa falls. Pakita ko sa inyo. Ito lang par. Ang laki ng pako oh. Grabe yung pako na yan. Oh, isang pako lang ulam na. Pero may laso na yata ito. Full pack adventure. Naman tayo. Welcome mga par sa Puyokan Falls. Woo! Ganda! Napakaganda ng view dito. Yan o. So, ganda. Ganda ng angles dito. Paraiso mga par. Kalinaw. Maganda mga par ano. Sa tayo sa taas. Kalinaw mga par. Yun o. Alright, tara mga par, abante na tayo. Diretso na tayo ng Sapdaan, Barangay Sapdaan, sa bayan ng Santol, La Union. Alamin natin kung may daan ba pa tagos ng Kapangan Benguet. Let's go. Ganda ng mga bundok na makikita dito mga par. Tapos sa baba, rice terraces yung makikita natin. Ang lalaki ng tipak ng bato, no? Parang anytime malalaglag eh. Wait lang mga par, may papakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo naman yung tubig mga par, yung kulay ng tubig. Parang mineral eh. Grabe no? Kung ganyan lang sana lahat ng tubig hanggang dun sa Kapatagan eh. Ayan mga par, ito na yung ano, pinaka sentro ng Barangay Sapdaan. May mga nakatira na. Ayan, ang ganda ng view na makikita dito mga par. Ayan yung bundok ng Benguet. Ganda. Ayan o. May mga lokal na dito. Ang ganda ng bahay nila no. Hello.
Dito talagang mararamdaman natin yung ano, liblib na talaga sila. Parang napakalayong probinsya na, ganun ang feeling dito. Kulay pula ang lupa mga par. Ito yung ginagawang clay, no? Pulang pula oh. Ito yung ginagawang paso eh. Ngayon natin malalaman mga par kung may daan dito. Napakaraming pools na makikita dito mga par. Yun nga lang yung iba tuyo. Pero parang Karaing Mountains din ang datingan ng mga bundok dito. Ito na yung pinaka elementary school ng Sabdaan. Dito na lang yung trail oh. Dito na putol yung daan. Tapos dito yata yung pinaka barangay ng Sabdaan. Ay, sir. Ayan mga par, andito na kami sa Barangay Sabdaan. And ang bad news, wala pala talagang daan dito patawid ng Kapangan Benguet. So merong daan dito mga par, daang tao lang na imposible daw makadaan ng motor. Ang good news naman, ang sabi ng mga lokal dito, meron daw daan pa Kapangan sa Sitio Lugon daw. Tingnan raw namin kung kaya daw namin tawirin. Ayun, so pupunta kami ng Sitio Lugon mga par. Ayan. So dito sa Barangay Sabdaan mga par, dito sa parte na to, nasa 50 katao lang ang nakatira dito. And sabi ng mga lokal, bihira daw yung pumupunta dito ng mga dayo o turista. Iilan pa lang daw nakapunta dito. So tara mga par, punta na tayo sa Sitio Lugon and alamin natin kung makakatawid ba tayo sa Kapangan Benguet. Let's go. Kung di man kami pala rin mga par, babalik kami sa dinaanan namin palabas ng Santo La Union. Ayan mga par, dito kakaliwa tayo papuntang Sitio Lugon. Sa Sitio Lugon kuya, may daan doon pa Kapangan? Yes, hanggang lang sa ano, boundary. Kaya doon? Motor? Sa boundary lang. Boundary lang? Pero kaya yun. Kaya? Tara par, kaya daw. Thank you kuya. Oh, dito, kakaliwa kami. Tatarik ng daan dito mga par. Ito daw dati ang daan dito ang tao lang. Ngayon nilaparan na. Wala pa raw isang buwan to mga par. Kakagawa lang daw nito eh. Kahit yung papuntang Sabdaan, sabi ng mga lokal doon, halos isang buwan pa lang daw. Tara, kaya yan. Hindi tayo makapalik ah. Okay, kaya yan. Belo lang. Dito yung mga bar, medyo lost na yung lupa dito. And I think may dumandaan pa dito ng motor rin. May bakas to. Parang mali ito dinaanan natin. Dapat ba tayo sa ano? Oo.
Mali ito, pababa dapat tayo dun sa isa. Kaliwa tayo. Oo, kaliwa. Mali, mali. Dito tayo, pasok tayo dito. Tanong tayo dito. Magandang araw po. So, ayan mga par, andito na kami sa huling sitio ng Barangay Sapdaan, Santol, La Union. And ang pangalan ng huling sitio dito is Sitio Balat. Ayan. Tapos sa unahan lang mga par, ang sitio naman ng Lodon na parte na ng Kapangan, Benguet. So, dyan na lang mga par, kunting-kunti na lang. Pero ayon sa mga lokal dito mga par, ang daan daw dito pa tawid ng Kapangan, Benguet is daang tao lang. Kahit nga raw tao is pahirapan. Kahit nakabike ka, pahirapan din daw kahit bike ang gamit. So lalo pa kaya pag motor. So kakain daw ng araw bago makatawid ng Kapangan, Benguet kung may daladalang motor. Napakahirap nun kung tutusin. So di na namin gagawin yon. So kung makikita nyo sa drone shot mga par, yung bahay dun sa tuktok ng bundok, yun yung aakyatin para makatawid ka ng Kapangan, Benguet. Doon na yung may daan. Dito sa parte ng Sitio Balat mga par, ginagawa pa lang yung daan dito. Patagos naman ng Kapangan, Benguet. So sa ngayon, hindi pa siya tapos, ginagawa pa lang. So ayan yung update mga par. So ang gagawin namin, di na namin pipilitin na makatagos ng Kapangan, Benguet. So kukulangin na yung oras namin kasi kailangan bukas papasok na rin ako sa trabaho. Si Francie maghahanap buhay na rin. So ang natitirang oras namin is ilang oras na lang. So ayon sa mga lokal dito, araw daw ang kakainin bago kami makatawid ng Kapangan, Benguet. So dito ko natatapusin yung vlog ko mga par, and maraming salamat sa panonood. Ayan, peace out.